Mga kababayan, may bulong-bulungan at matinding yanig ngayon sa loob ng Senado. Isang mainit na blind item muna tayo para magising ang mga natutulog nating mga kababayan. Sino itong isang senadora na kung umasta ay parang laging siya lang ang may hawak ng moral compass ng bansa? Pero nang magkabistuhan na sa plenaryo, nabuking ang pagiging insensitibo at walang pakialam sa mga kasamahan at maliliit na empleyado. Truth bomb! Walang iba kundi si Senador Riza Hontiveros. Niyanig ang Senado, mga kababayan, dahil ang ating Iron Lady na si at Senator Pia Cayetano hindi na nakapagpigil, tuluyang sumabog ang emosyon at napaiyak sa galit at dismaya. Bakit? Dahil sa tila pambabastos at pagbaluktot ni Risa sa totoong trauma na naganap na barilan sa Senado. Akala nyo ba drama lang ito? Pues hulaan nyo kung sino ang nagmukhang balat sibuyas at sino ang tunay na nag-alala sa seguridad ng institusyon. Paliwanag natin yan sa ating Deep Explainer. Pero bago tayo pumunta sa malalimang talakayan, dumako muna tayo sa ating napakahalagang paalala. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw at ang politikong epal ay pilit na nagpapakabida sa social media, ang katotohanan ng unang sinisikil ng kanilang mga makinarya. Pero dahil kasama ko kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Pindutin nyo na yung subscribe button at sumali na sa aking YouTube channel membership dito sa #WalkWithLan. Tulungan natin ang channel na maabot ang ating target na 100,000 subscribers para patunayan ang lakas ng ating komunidad. Ang inyong bawat suporta ang susi sa ating kalayaan para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan ng walang preno. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon himayin na natin ang legal at political na aspeto nito gamit ang mga totoong detalye. Ano nga ba ang ugat ng tensyon? Nagugat ito sa deklarasyon ni Riza Hontiveros sa kanyang privilege speech na tila ba parang walang nangyari sa Senado matapos ang naganap na habulan at barilan na kinasasangkutan ng pagtakas ni Bato de la Rosa. Ginamit ni Riza ang salitang return to normalcy para palabasin na ang pamunuan ng Senado ay walang ginagawa, pabaya at parang nambabastos sa dignidad ng bayan. Pero teka muna, dito pumasok ang matinding resback ni Senador Pia Cayetano at mga kababayan, ramdam mo ang purong emosyon at katotohanan sa kanyang boses. Sabi ni Senador Pia habang cracks ang kanyang boses sa iyak, siguro po para sa inyo, sa inyong wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot pa po ako na kailangan ko nang magpaalam sa mga anak ko. Naku po! Okay, aray ko po isang malaking sampal sa mukha ni Riza Hontiveros. Nako, ano strategy ni Riza dito? Mahilig siyang gumamit ng mga grandiosong salita tulad ng institutional posture at dignity. Pero sa katotohanan, nakalimutan niya ang human aspect. Nakalimutan niya na may mga totoong tao, mga empleyado at mga kapwa senador na nanganib ang buhay habang nagaganap ang insidente. Ito ang kritisismo natin kay Riza grandstanding over empathy. Mahilig mag-grandstanding o magpabida sa mikropono para sa clouts at media mileage. Pero kulang sa malasakit sa mga kasamahan niya sa loob mismo ng gusali. Siniwalat pa ni Pia Cayetano na sa loob ng 10 hanggang 20 taon nilang magkakasama ni isa sa lumang majority block kung saan kabilang si Riza walang nag-abalang magtanong, kamusta na kayo dyan? Matapos ang barilan, napakasakit niyan, Kuya Eddie. Okay pinapakita lang dito na si Senador Pia Cayetano ang may bitbit ng tamang katwiran at totoong malasakit. Hindi siya nagsasalita para sa political na puntos. Nagsasalita siya bilang isang ina, bilang isang mambabatas na nandoon sa actual na panganib.
habang si Risa naman naging malamig at ginamit pa ang trauma ng institusyon para bumanat sa bagong liderato ng Senado sa ilalim ng dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ang aral dito, ang pagiging pinuno ay hindi nasusukat sa galing mo lang magbasa ng privilege speech na isinulat ng staff mo. Ay, nako. Okay, ang aral dito mga kaibigan, pagiging pinuno ay hindi nasusukat sa galing mong magbasa ng privilege speech, di ba? Okay. At yan ang tinatawag nating kawalan ng pino sa politika. Kaya naman, para sa ating pagtatapos, oras na para sa paliwanag ng henyo. Mga kaibigan, ang politiko kapag kamera ang nakatutok, ay kayang umiyak para sa bayan. Pero kapag kapwa niya pala ang nanganganib, bulag at bingi para lang sa kanyang sariling kapakanan. Huwag po kayong papaloko sa mga pa-vibe at progresibo, ngunit kulang naman sa totoong pagkakapwa-tao. Kasama po natin yan si Risa Hontiveros, no? So, Risa na, no? 2028, nako po. Matatalo po yan, matatalo po yan pagdating ng 2028 election. Parang pang-forma lang, no? Ngayon, hindi nyo po ba napapansin? Pag nag-privilege speech po, si Risa Hontiveros nasa gilid, alam niyo po ba bakit? At saka meron siyang mobile phone o di kaya naman index card. Kasi po, nasa kanan niya po ay yung mga staff niya. 3 yata yun, 4. Napaka sugid talagang taga-suporta. Yung mga kanyang mga taga-suporta, no? Talaga namang, pati si Trillanes, akala mo naman, mananalo. Hindi po mananalo yan. Promise. Lahat po ng sinabi nating mananalo ay mananalo. Ang lahat po ng sinabi nating matatalo, matatalo. Kaya po mag-subscribe na po kayo dito para malaman niyo po kung sino po talaga ang mananalo at matatalo sa 2028 election. Trillanes, talo po yan. Risa Hontiveros, talo po yan. Leni Robredo, talo po yan. Raffy Tulfo, talo po. Sino mananalo? VP Sara Duterte. Yan po ang katotohanan. Si Pia Cayetano naman po, kung nakita nyo, no? Hanggang ngayon, abogado versus sa hindi abogado Sino po ba mapapaboran natin? Syempre yung abogado, di po ba? Kaya ang hirap po talaga, no? Si Pia Cayetano from Taguig Pateros yan. Naging congresswoman, naging senator, okay? Baka nga sooner or later maging vice president yan. Hindi natin alam. Malay mo, vice president yan ni sino ba? Si Baste Duterte, di po ba? Okay. Sige po, ako sila, nag-iiwan sa inyo ng katotohanan walang filter. Mag-subscribe na, i-share ang video na ito at mag-comment ng inyong reaksyon sa iba. Hanggang sa susunod na talakayan, Pilipinas.